Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Good evening, Baliwag Alliance Church. Gayon din po sa ating mga kasama ngayon na nakatutok sa Facebook Live. Isang mapagpalang gabi po sa inyo. Sige po, simulan po natin ang gabing ito sa pamamagitan ng pagbasa ng salita ng Diyos na matatagpuan sa mga awit, chapter 145, verses 1 to 5. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo sa pagbasa ng kanyang salita. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking iyahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ikay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan, ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Tayo po ay pumikit at manalangin. O aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay lumalapit sa inyo sa gabing ito. Panginoon, nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo para sa isang buong linggo na puno ng pagpapalang maging ito man ay pinansyal, maging ito man ay kagalingan, kalakasan, at pag-iingat mo, Panginoon, sa pang-araw-araw na buhay namin. Dalangin namin, Panginoon, sa gabing ito, kami ay mapuspos ng inyong salita. At, Panginoon, maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Patuloy mong pakabanalin ang aming mga puso, Panginoon, at hayaan kaming magpatuloy sa paglakad sa path na inyong inilaan para sa amin. Ang kayo, Panginoon, ang mapapurihan, ang maitaas at mapasalamatan sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Tayo po ay magpapatuloy sa pagpuri sa Panginoon sa pamamagitan naman ng pag-aawitan na siyang pangungunahan ni Sister Lyra. Magandang gabi po sa ating lahat. Pwede po ba natin batiin ang ating mga katabi din? Handa na po ba tayong lumapit sa Panginoon sa gabing ito? At tayo po ay kumanta kay Lord. Sabi nga, my grace is all you need, for my power is the greatest when you are weak. Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you. Sa gabi pong ito, patuloy natin kunin ang ating mga lakas sa nag-iisang Diyos ng ating buhay. Let us sing, God is the strength of my heart. Tayo po ay pwedeng pumalakpak at magsaya. Time
Salamat, Panginoon, sa kalakasan pinagkakalob niyo po sa bawat isa. Kayo ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagpo-provide ng aming pangailangan, nagbibigay ng solusyon, gumagamit ng mga tao upang kami ay patuloy na palakasin niyo dito sa aming mga buhay. Tunay nga kayo lang makakapagpuno ng bawat puso, ng bawat hinahanap ng aming mga buhay, Lord God. You, Lord God, is the only one who made us happy and glad, Lord God. Purihin po ang iyong pangalan. Awitin po natin to sa Panginoon nang parang kausap lamang namin siya. Bless the Lord forever. I will trust Him at all times. He has delivered me from all fear. He has set my feet upon a rock. And I will not be moved. And I'll sing of let us sing to the Lord. You are my shield, my strength, yes, Lord. Deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. Whom have I in heaven but you? There is none I desire beside you. You have made me glad.
naming awitin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. Ngayon po ay nasa panahon na po tayo ng pasasalamat. Siguro po yung mga hindi nakapagpasalamat last week, ito na po yung pagkakataon nyo para kayo naman po yung mag-glorify sa Panginoon sa pamamagitan ng pasasalamat. Mauna na po ako. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa kalakasan, sa pagpapala, sa lahat ng ginagawa ng Diyos na pagkilos, hindi lamang sa buhay ko, ngunit kayo din sa aking asawa, sa aking magulang. Nagpapasalamat din ako kay Lord sa harmonious na relationship sa loob ng aking tahanan, sa pamilya ko, at sa lahat ng blessings na patuloy niyang pinagkakaloob kahit na hindi ko naman yun deserve, kahit na may pagkukulang ako, nagkakasala sa Panginoon, siya ay mabuti sa akin sa lahat ng panahon. Yun lamang po, sa Diyos po ang papurit para salamat. Yung nais pong magpasalamat ay maaari na pong tumayo. Isang paalaala po lamang, ang ating pong pasasalamat ay palaging nakasentro lamang sa Panginoon. Gawin po nating precise at maiksi lamang. Para mabigyan din po ng iba mabigyan din po ng chance yung iba na magpasalamat. Salamat po. Good evening po sa lahat. Gusto ko lang din magpasalamat at i-acknowledge ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ko dahil kahit sa work, hindi niya ako pinabayaan, sa aking mga lakad, hindi niya ako iniwan. And then also for the wisdom na kailangan ko sa mga planong aking gagawin, kung saan ako pupunta, He always there. I always feel His presence na nandyan siya, Diyos na buhay talaga. Kaya yun ang pinapasalamatan ko sa lahat na kahit sa araw-araw, sa simpleng gawain man, nararamdaman ko yung blessings niya. Yung miracle na sa simpleng kaparaanan ay maramdaman natin sa ngayon. Lalo na sa panahon ngayon na hindi na natin na-experience yung mga nahati man yung dagat or yung mga nagumaling na bulag na nakakita, namatay na nabuhay. Pero sa panahon natin ngayon, kahit sa simpleng sitwasyon man, bigla na lang siyang magbigay ng rescue. So yun ang mga na-appreciate ko sa Panginoon na kahit sa gulo at hirap sa nangyayari sa mundo natin ngayon, nafe-feel pa rin natin ang presence niya at pagmamahal. Sa Diyos po ang papuri. Magandang gabi po sa atin lahat. Ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa may nangyari po kasi noon last week na may tumawag sa akin. Yung anak ko po pala na si BJ ay nawala ng wallet. Di niya sure na nagpagas daw siya sa malapit dito sa may munisipyo ng Plaridel. Hindi niya sure na na-shoot niya yung kanyang wallet. Nandoon yung driver license, ATM, lahat ng IDs niya nandoon. May konting pera. So, sa panahon na to, sabi ko, salamat Lord na talagang yung protection mo sa buong pamilya namin nararanasan namin dahil na yung tao na nakapulot, tumawag sa kanya, ay naranasan din daw po na siya ay nawalan, na hindi niya siguro natanggap o nabalik sa kanya. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon. At isa po, yung kalakasan, yung mga naranasan kong experience sa yung aking trabaho talaga suntok sa buwan, yung pag-aayos ng papeles, hindi basta-basta.
Nakakarating po ako ng Makati, nakakarating ako kung saan na sa Dar, sa Pampanga o ano. Pero yun, nandoon yung protection ni Lord at yung lakas na ibinibigay niya sa akin. At yung provision niya, lalo na sa amin dalawa ni Gloria. Sabi ko nga, lakas natin kumain pero wala tayong trabaho. Kumakain tayo araw-araw. Kaya patuloy ang papasalamat natin. Kaya yun po yung binabalik ko sa Panginoon. Pinupuri po namin at pinasasalamatan ang Panginoon sa 21 taon na kung saan, 21 years, kung saan si Lord yung aking help, my shield, hindi, joke lang, my portion, hindi. So ang Panginoon po yung aming tagapagtanggol, hindi perpekto yung aming buhay mag-asawa, lalo pag isinama pa yung naming 2 anak, lalong maggulo, ano? Pero salamat sa Panginoon dahil may Panginoon tayo. At siyang Panginoon na siya lagi naming tinitingnan at kinukonsider sa lahat ng bagay. So napakasarap ng bagay na ganun. Maraming problema, maraming imperfections, pero salamat sa Panginoon sapagkat siya'y nanantiling tapat sa aming buhay, pamilya, sa aming buhay mag-asawa. Our health, our portion, our shepherd, our comforter, lahat ang Panginoon ay para sa amin. So salamat sa Panginoon sa 21 taon na kanyang patnubay. Mula noon hanggang ngayon, mahal pa rin ang tawag namin sa isa't isa. Hindi nagbabago. Amen. Salamat sa Panginoon. Good evening po sa bawat isa. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Nung last Wednesday po, nagpasalamat po ako kasi po nakasama po yung group po namin sa defense ng Friday. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi thankful na po yung group namin na nakasama kami sa in-house defense kung saan pipiliin po yung best in paper. So, ayun po, thankful na po kami na nakasama kami doon, pero grabe po si Lord. Nagpapasalamat po ako kasi kami po yung nag-best paper sa section po namin. At ayun nga po, doon ko po napatunayan na ang galing ni Lord kasi po sabi ko po sa mga kaklase ko, wala na kaming laban doon sa isa naming classmate kasi sila talaga yung masasabi mo talagang ang galing-galing nila, paano sila paano sila mag-present, kasi po, kasama po nila yung mayor namin. So sabi, wala na kami, pero thankful pa rin kami na nakasama kami. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi, ayun nga po, sabi ko po sa mga classmate ko, mag-pray na lang tayo. Kasi kung deserve naman po namin yung slot na yon sa amin po ibibigay ni Lord. Kaya pupurit nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi binigay niya po sa amin yung best paper at every school po kasi nagkakaroon po ako ng award. Pero tuwing mag-e-end na po, for example po sa elementary, grade 6 po ako nagka-award. Sa Bahit naman po, grade 10 po ako nagka-award. Tapos nung senior high po, grade 12 po ako nagka-award. Tapos ngayon po, 4th year po ako, tsaka po ako nagka-award. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi doon pa lang makikita mo na yung pagkilos niya sa buhay ko na kahit hindi ko ine-expect or hindi ko naman po hinihingi na magkaroon ako ng award. Pero ayun nga po, sabi ko nga po, hindi talaga papayag si Lord na gagraduate ako nang wala akong award. Kaya nagpapasalamat po ako sa
wisdom, sa knowledge na binibigay niya sa akin. And also, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po, nung nakaraang week po, nakapag-apply na po ako ng trabaho. Kaya po, salamat po sa Panginoon. Sige po, alam ko po na lahat tayo ay maraming dahilan upang magpasalamat sa Panginoon, pero maaring ang ilan po sa atin ay nahihiya na tumayo. Maaari pa rin po naman tayo magpasalamat sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Sige po, para po sa prayer of thanksgiving, aking pong tinatawagan si Brother David. Good evening po. So lahat po tayo tumayo. Sige po, let's pray. Lord, maraming salamat po sa inyo pong binigay sa aming mga biyaya ng ngayong nakalipas na linggo, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po kami na binigyan niyo po kami, na sinustain niyo po kami, na binigyan niyo po kami ng blessings, iningatan, ginabayan sa nakalipas na linggo. Panginoon, pinapray po namin ang inyong patuloy na paggabay sa amin sa aming physically, emotionally, mentally, at spiritually na pamumuhay, Panginoon. Panginoon, kami rin po ay dumadalangin sa inyo, Panginoon, na yung mga hindi pa po kayang magbigay ng kanilang pasasalamat dito sa harap ay magkaroon ng courage, Panginoon, na magbigay ng kanilang pasasalamat sa susunod. Ito po ay dinadalangin sa inyong matabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Brother David. Maaari na po tayong umupo. Ngayon naman po ay magbigay po tayo ng panahon upang ihanda ang ating sarili sa pakikinig ng mensahe ng ating Panginoon na ihahatid po sa atin ngayong gabi ni Sister Grace Angeles. Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Mukhang bakasyon ang ating mga mukha. Ayan, purihin po ang Panginoon kasi mukhang maaliwalas lahat ang ating mukha. Kahit nasunog ang aking mukha sa kakabakasyon, pero salamat sa Panginoon, worth it naman yung sunog. So salamat din sa Panginoon sa protection sa amin sa isang linggo na nagdaan. Kahit mainit, napakainit po. Kung mainit sa atin, mas mainit po doon. Lalong-lalo sa North Cotabato. Pero salamat sa Panginoon dun sa 7 days na yon. Wala naman nagkasakit sa amin. Kahit si Gio, ang aga ginigising. So, tapos late natutulog dahil sa kakamiting ng daddy niya. So, pati kami damay sa mga meeting, yung late na matulog. Pero salamat sa Panginoon yung sustaining grace niya sa amin. Yung nakakapagod, pero worth it yung pagod. So, purihin po ang Panginoon. So sa gabing ito po ay itutuloy po natin yung ating theme about deliverance. Ayan. Ilang Sundays na nga na nakalipas, 2 Sundays na no, about deliverance. So purihin ang Panginoon dun sa mga narinig po natin na mga mensahe. Sa gabing ito, nais ko pong tanungin, sino po ang nakaka-memorize ng The Lord's Prayer? Oh, isa lang? Buti pa yung mga ibang churches, ibang religion. Memorize yung The Lord's Prayer, no? Yun na nga lang yung alam nilang prayer, ulit-ulit. Tama ba ako? So, yung iba po, hanggang ngayon, alam ko, memorize na nahiya lang kayo magtaas ng kamay ninyo. The Lord's Prayer. So, yung background po ng The Lord's Prayer ay tinuruan ng Panginoon na manalangin ang kanyang mga disipulo. Saang bundok? Saan po yun? Sermon on the Mount Apo. Ayun. Tinuro po ng Panginoon ito sa kanyang mga disipulo kung paano manalangin.
Ano po ang favorite ninyo dun sa mga verses na yon sa the Lord's Prayer? Give us this day our daily bread. Forgive us our sins. Ano pa? Anong favorite nyong line doon? Iba-iba tayo ng favorite line, ano? Pero sa akin po, gusto ko pong i-share sa atin yung isa sa mga verses po dun sa the Lord's Prayer in connection po dun sa ating topic na deliverance. Pinagmagatan ko po yung message tonight na deliverance from the evil. So doon po sa verse 13, ang sabi doon, and lead us not. Sige nga, recite nga natin lahat. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Nakakatuwa po na memorize natin to lahat, pero ilan kaya yung nakaka-appreciate nung verse na ito? Doon po sa lesson namin sa Bondage Breaker, mga estudyante ko dito, paulit-ulit po namin sinasabi yung ginagawa ng kaaway, dito sa mundo, sino ang namumuno sa atin. So, itong prayer po na ito ay dapat daw po sambitin natin araw-araw. Katulad daw po ng pag-memorize ng iba, yung pagkakabisado po ng mga verses, dapat daw po, ito rin talaga yung panalangin natin araw-araw. Bakit kaya? Paggising pa lang natin, ano na? Puno na ng temptation and gawain ng kaaway. Dahil ang mundong ito ay pinamumunuan ng ating kaaway. Kaya kailangan natin ang panalangin. Bakit kailangan natin daw hilingin ang panalangin na ito mula sa ating Diyos Ama? Number 1, ito daw po ay request for God's protection. God's protection. Pag-iingat ng Panginoon sa gawain ng kaaway. Ano ba yung gawain ng kaaway? Kung titingnan natin dun sa first, yung lead us not into temptation. Yung temptation po, saan po ba nanggagaling? Tandaan po natin, ang Lord ay hindi nagbibigay ng temptation na masama. Yan. Binibigyan lang tayo ni Lord ng testing or trials. Pero yung temptation, kaya ang kasunod po niyan, deliver us from evil. Kasi yung evil, sino yon? Or sin. Evil is sin or the evil one, yung ating kaaway. So ito daw po ay request for God's protection, that God will protect us from hard testing. Ano ba yung mga hard testing ng buhay natin? Yung mga temptations sa buhay natin. Napag-aralan natin to sa Bondage Breaker, yung mga nagsa-Sunday school, ano daw po yung number 1? Na pinaka na unang-unang temptation. Hindi nyo, nakalimutan na? Ano yung unang-unang temptation? Favorite natin to lahat. Pagkain, di ba? Pagkain, unang-unang, ano pa? Hala, wala nang umaattend ng Sunday school. Nasaan na yung mga magagaling natin Sunday schoolers? Ano pa? Wala na. Nako, teachers ha. May awarding pa naman tayo sa ating Sunday school. Okay? Pero tandaan po natin, this is a prayer for God's deliverance from evil and from the evil one, sa kasalanan at sa ating kaaway. Sa tuwing dumadaan daw po tayo sa hard testing, ito rin ay isang opportunity na magtiwala sa Panginoon. Dahil during our temptation, God is come under the control of sin and the devil. So kailangan din po natin ma-recognize kung ano yung mga madalas tayo nahuhulog na temptation. Kailangan po natin yan ma-recognize kasi kung hindi po natin yan mai-ask ng help sa Panginoon. Naalala ko po dun sa class namin, pina-recognize ko po talaga sa kanila, ano ba yung madalas na doon tayo nahuhulog na part ng temptation. So, kailangan ma-recognize. Huwag tayong mahiya na sabihin, dito ako mahina, ito ang kahinaan ko, dito ako madalas natitempt. But,
this prayer is a request for God's protection from all of those temptations at sa gawain ng kaaway. And also, this is an instruction to pray that God will protect us from situations that will tempt us. Yung mga sitwasyon na talagang nagbibigay sa atin na mahuhulog tayo sa mga temptation. At isa pa, it's also a request that sin never gain a foothold in our lives. Yung magiging foothold na ng kasalanan yung ating mga sarili. So this is a request para hindi manatili yung kasalanan sa atin, that God will deliver us from evil. And also, kailangan din po natin makita that we cannot resist the devil on our own strength. Sino lang po ang makakatulong sa atin? It is the Lord. So itong verse na ito ay pagkilala ng power ni God. Hindi natin power. Hindi natin kayang i-resist ang devil on our own. So this is the opportunity also to trust God so we can resist the devil. Pagtiwalaan yung kapangyarihan ng ating Panginoon. And also, araw-araw daw po ay nakakaranas tayo ng battle against the sin and devil. Amen po ba? Araw-araw? Yes. Araw-araw, kaya doon daily battle against sin and the devil. Araw-araw, oras-oras talagang nakikipag-battle tayo sa kasalanan. That's why kailangan natin tong panalangin na to. Deliver us from evil. Also, we need to rely on the Holy Spirit to resist the temptation over sin in our lives. Ang paghingi daw po ang pagsambit daw po ng panalangin, deliver us from evil, ay kailangan maintindihan din natin that limited lang yung ating abilities. Limited lang yung ating kakayanan. And this is the means of asking God to step in para tulungan tayo. Ito naman daw po ay hinalin katulad ng pag tayo raw po ay nanalangin ng tulong para ma-overcome po natin yung temptation, we can also pray that we will not be put in position. Yung hindi tayo malalagay sa sitwasyon na mahulog tayo dun sa temptation. Katulad na lamang daw po, hinalan tulad po ito ng isang lalaki na nag-struggle sa alcohol. So, ang isang lalaki daw po na nag-struggle sa alcohol, ay ang panalangin niya, hindi lang niya pala panalangin na itong araw na ito ay wala siyang ma-encounter na mayroong nagsiserve ng alcohol. Pero, kailangan din po niya na ipanalangin na wala daw mag-invite sa kanya na uminom during that day. Nakita niyo po yung difference? To avoid yung pag-avoid po ng temptation and yung part din ng ating Panginoon. So mayroon din tayong part. Hindi lang natin siya hinihiling that God will deliver us from evil, pero mismo sa sarili natin, ang prayer daw po natin ay ilayo tayo ni Lord. Una, na wala daw pong magbigay sa atin ng invitation para mahulog dun sa kasalanan na yon. At pangalawa, walang magsiserve ng alcohol within that day. Ito raw po ay para sa mga nag-struggle sa mga alcohol or sa alak. Ano pa? Hinalin tulad din po ito sa isang nanay na nag-grocery kasama ang mga anak niya. So, itong nanay na ito, di ba sa mga grocery po may mga aisles ng mga sabon, aisles ng mga diapers, gamit sa bahay. Etong nanay na ito, nakasama niya yung mga anak niya, hindi niya raw po dadalhin doon sa mga aisles ng candies. Bakit? Yes, dahil alam niya ang kahinaan ng mga anak niya ay candies. At lalong-lalo na pag walang budget yung nanay, iiwas daw po niya yung kanyang mga anak doon sa aisle na yon. So instead, na dumaan siya doon sa aisle na yon, doon siya sa susunod na aisle na dumaan. Ganon daw po ang pag-avoid sa temptation and from the evil one. So pag naalala niyo po,
yung pag nananalangin tayo ng deliver us from evil, this is a prayer for help to overcome the temptation. Also, na hindi tayo mailagay dun sa posisyon na mahuhulog tayo sa temptation. Katulad ng isang alcoholic man at saka sa isang nanay na nag-grocery. Ano naman daw po yung counterpart natin para ma-deliver po tayo sa evil one or sa gawain ng kaaway? Ang sabi po dun sa James chapter 4 verse 7, sabi doon, resist the devil and he will flee from you. Ano po ibig sabihin ng resist? Ibig sabihin daw po nun ay total submission. Submit yourselves to God. When we say submit yourselves to God, kasama po doon yung pagpapasakop natin sa Panginoon sa lahat ng bagay. Kasama doon yung obedience to avoid sin. And if we are facing the devil in our own power, masyado tayong ma-overwhelm. So we cannot do it on our own. Ang sabi dito, total reliance. Kailangan natin ng total reliance. Total, buong buo yung ating pagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. And also, we can ask for strength. Na Lord, bigyan niyo kami ng strength to endure the temptation. Ano pa? Mayroon namang mga practical ways daw po kung paano po tayo matutulungan on how to be delivered from the evil one and from the temptation. Number 1, makikita po natin to sa Hebrews chapter 3 verse 13. Ang sabi doon, but encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Ang sabi doon, encourage one another daily as long as it is called today. Alam niyo po, ang maganda sa atin ay mayroon tayong life group. Yung life group po natin ay dapat yung ating mga ka-life group ay isa sila sa mga nagwa-warning sa atin against the evil one. So, kahit hindi man siguro natin ka-life group, dapat ang warning din sa atin ay, ang mga dapat kasama natin ay kapareho nating mananampalataya. Tama po ba? Kasi, paano tayo ma-deliver from the sin kung ang advice sa atin ay mali? So yung number 1, yung practical ways on how to be delivered from the evil one, warn each other. Mayroong accountability sa atin. Kung alam natin na yung kapatid natin ay ito yung kanyang kahinaan, huwag na natin siyang dadalhin dun sa place na yon. Kung alam natin na yung kasamahan natin ay nagkakasala na, huwag nating lalong susulsulan. Ay, okay lang yan sis, hindi naman obvious. Maliit lang na bagay yan. Pero it's still a sin. Sana po isang challenge to sa atin na maging accountable po tayo sa bawat isa to warn against the work of the evil one. Tayo na yung magpaalala, kapatid, hindi yan maganda. Umpisa yan ng pagkakalaglag mo. Umpisa yan ng iyong pagkakasala. So let us warn each other. Pag hindi natin winarningan yung ating kasamahan, mayroon po tayong part dyan. Pag yung kasama natin ay nalaglag sa kasalanan, mayroong guilt sa puso natin na hindi man lang natin siya nasabihan to do yung na magkasala siya. So number 2, ito naman po ay makikita sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. Medyo mahaba po siya, pero ang sabi doon, we were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which one is being corrupted by its deceitful desire. Putting off our old self. Ano ba yung lumang sarili natin? Yun yung sinful nature natin, yung dati nating buhay. And then sa verse 23, to be made new in attitude of your minds. So dapat yung ating pag-iisip ay iba na yung ating pag-iisip nung nakakilala tayo at nung hindi pa tayo nakakilala. And the next, and to put on the new self, created to be like God in the true righteousness and holiness. So, renewed, yung binago na ng Panginoon, ito na yung buhay natin. So ano yan?
spiritual transformation. Dapat maalala po natin that we are, simula po nung nakakilala tayo sa Panginoon, we are spiritually transformed. At alam niyo po, pag tayo po ay nakaranas na ng spiritual transformation, meron na tayong, ang lagi ng thinking natin, ang acting mindset is to avoid sin. Lumayo sa kasalanan. Yun na po yung ating mindset. Yan po yung itinuturo dyan. Spiritual transformation. At hindi lang po yun. Hindi lang pag-iisip. Kasama na din yung ating mga gawa at maging yung ating pananalita. So embracing the truth. Filling our minds with the truth. Yung katotohanan na lamang yung laman ng ating isip. So that's spiritual transformation. Number 3, makikita po sa 1 Peter chapter 1 verse 14. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Ano po ang tinuturo dito? So mayroon ng warn each other. Number 2, spiritual transformation. Number 3 is live in obedience to God. Live in obedience to God. Yung verse po na ito is a command that do not conform. Huwag tayong sumang-ayon sa mga evil desires katulad nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, ano yung mga desire natin? Puro selfishness. Puro ako. Gusto ko. Palaging ganon. So, yun yung ignorance. Ignorance from the truth. Ngayon, na we are living in obedience to God, ano na yung lifestyle natin? Holy lifestyle. Kasama ulit to dun sa ating, para ako nagtuturo sa Sunday School, kasama to ulit na dapat daw po pag tayo ay nakakilala sa Panginoon, yung pattern, yung way of life natin ay nakasang-ayon din dun sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Yun yung holy lifestyle. Buhay ng isang nakakilala sa Panginoon. So ngayong gabi po, gusto ko lang pong iwanan itong ilang bagay po about this verse. Deliver us, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Itong prayer po na ito ay itinuro po sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo na ang concern is to avoid the future sin. Alam natin na pinatawad na tayo ng Panginoon. God delivered us already from the sin. Pero, ito pong prayer na ito ay concerned dun sa mga future sin na gagawin pa natin. Kaya sabi, deliver us from evil. Hindi pa natin nagagawa yung kasalanan. Kaya ang panalangin natin, deliver us from evil. Yan po yung gusto ko pong iwanan sa atin. And ito rin po isang encouragement din po sa atin na maging maingat tayo, maging listo po tayo, maging watchful po tayo doon sa mga temptations na nararanasan po natin. And in conclusion po, itong prayer po na ito ay katulad po ng doon sa part po ng give us this day our daily bread. Kung gaano po natin kailangan yung physical need na yun yung daily bread, ganun din daw po yung prayer natin to ask for daily deliverance para din po sa ating spiritual needs. Kung yung physical needs, daily bread, for our spiritual needs is the daily deliverance ng Panginoon sa atin. So in all these things, God is our deliverer and we are wise to seek because God has the power over sin. So tandaan po natin, sa araw-araw po, kailangan po natin itong panalangin na to. Hindi lang po yung puro kailangan natin sa ating mga sarili, physical needs, material needs, but most of all, yung ating spiritual needs. Again, tandaan po natin, Matthew chapter 6, verse 13, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ang panalangin ko po para sa ating lahat ngayon ay matutunan nating i-entrust yung ating sarili na buong-buo yung pagtitiwala. We cannot do it on our own sa araw-araw na pakikipagbaka natin dito sa mundo against the evil one.
we need the help of the Lord. And may it be na ito yung ating panalangin. Matthew chapter 6, verse 13. Magandang gabi po sa ating lahat.